Hello, what's up? Your best here. Naabutan mo pa ba ang iyong mga lolo't lola? Marahil ay narinig mo na buhat sa kanila ang mga kwento ng mga sinaunang mga paniniwala tungkol sa mga agimat. At kahit pa nga sinasabing moderno na ang ating panahon ngayon, ay hindi pa rin nawawala ang mga lumang paniniwala at nakagisnang mga pamamaraan. Dito sa atin sa Pilipinas ay marami pa rin ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Kaya't babalikan natin ang mga kwento tungkol sa agimat na marahil ang iba sa inyo ay narinig na ang tungkol dito. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Una ay ang ngipin ng kalabaw. Sabi ng mga matatanda ay nagbibigay daw ito ng pambihirang lakas oras na mapasakamay ang ngipin na malalaglag mula sa hayop na ito. Kung gusto daw magkaroon ng tao nito, ay kailangang makuha ang ngipin na malalagas mismo sa kalabaw. Pero hindi daw ito basta-basta makukuha. Dahil sa oras na may malalagas na ngipin mula sa kanya, ay nagiging agresibo ito. Kunin daw agad ito kapag nahulog dahil dadamputin din niya ang kanyang ngipin sa umagitan ng kanyang bibig at saka lulunukin. Siguraduhin lang na kapag tatangkaing kunin ang ngipin nito ay maglalaan ka ng oras para mag-ingat sapagkat susuwagin ka raw o hahabulin kapag kinuha ito. Pinaniniwalaan na lakas ito ng hayop na ito, kaya kapag nakuha mo ay magbibigay sa iyo ng lakas na parang sa kalabaw. Pangalawa ay ang pangil o ngipin ng kidlat. Ang ngipin ng kidlat ay makukuha sa mga lugar o bagay na tinamaan ito. Agimat daw ito na lakas, bilis at liksi ng pangangatawan, pangdepensa sa itim na mahika at pwede ring gamitin sa pagsasabong. Kapag daw ang kidlat ay tumama sa kahit anong bagay, ay tingnan ito at baka naiwan ang ngipin nito. Kung nandoon nga ay kumuha ng bagong hasang itak at pahiran ito ng suka at saka ito itusok sa mismong tinamaan ng kidlat. Siguradong didikit daw ito sa itak. Para magamit ito ay dapat alam daw ng gagamit ang pangalan ng kidlat sa salitang Latin o Hebreo. Pangatlo ay ang gintong buhok ng tikbalang. Ang buhok ng tikbalang ay isa ring pamusong agimat dito sa Pilipinas. Susundin ka daw di umano ng tikbalang sa oras na makuha mo ang gintong buhok niya. Magagamit din ang agimat na ito sa bilis at lakas. Sa pagkuha nito ay itaon daw ng mahal na araw o Biyernes Santo sa oras ng alas 12 ng madaling araw. Kung pinaghihinalaan na ang lugar ninyo ay may tikbalang, ay magtiyagang magantay sa isang batis o ilog at antayin ang paglabas nito. Maliligo daw ito at iyon ang tamang oras para makuha ang buhok. Sumakay daw sa likod at piliting makuha ang buhok, ngunit mag-ingat dahil gagawin din ng tikbalang ang lahat para mahulog ka. At kapag napagtagumpayan mong kunin ito, ay kusa ng luluhod ang tikbalang sa harap mo at ituturing kang amo. Pwede mo na siyang utusan sa kahit anong gusto mo. Pang-apat ay ang puso ng saging. Isa rin ito sa ibinibida ng mga matatanda pagdating sa agimat. Ang agimat na ito ay patok sa ilang lugar sa Mindanao. Ang agimat na ito ay ginagamit din sa lakas, pangontra sa itim na mahika at mga gamit ding pangpaswerte sa negosyo. Para daw makakuha ng agimat na ito ay itaon din sa Biyernes Santo sa oras din ng alas 12 ng madaling araw. Ngunit mag-ingat daw dahil may ibang nilalang di umano na nag-aabang din sa paglaglag ng puso nito. Kapag tinangkang kunin ng tao ay uunahan kang kalabanin ng ibang elemento na nag-aabang din dito. At ang panglima ay ang baon na may iisang mata o pwede ring walang mata o bibig. Ang agimat namang ito ay may bertud na tagabulag o kapangyarihan na hindi makita ng mga taong iniiwasan. Mabisa din itong pampaswerte sa negosyo. Ito ang isa sa mga ginagamit ng maraming antingero. Lalo daw nagkakabisa ang agimat na ito kung nasa loob ng magkatakip na bao
ang apat na elemento. Umutya ng lupa, tubig, hangin at apoy. Pero kung walang mutya ay okay lamang na lagyan ng orasyon. Depende sa gusto ng nagmamay-ari. Ilan lamang iyan sa mga gimat na laging ibinibida ng ating mga lolo't lola at maraming antingero. Ikaw, naniniwala ka rin ba dito? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.